So nandito po tayo sa Santa Fe. Update na lang po. Pwede na palang daanan Santa Fe to Tacloban, no? Dito yung daanan niya, pwede na palang daanan. Ay, salamat, at least makaiwas ako sa congestion ng traffic. Okay. So dapat dito tayo tutuloy liliko, pero lumampas tayo. Pwede na daw pala. Okay, buti naman at pwede na. Namimiss ko na rin ang lugar nito. Matagal ko na yung hindi ito nadaanan. At ngayon ay okay na. Pwede na daw daanan. So malaking bagay ito. Hindi na ako dadaan ng talo. So update ko lang sa kayo mamaya. Doon ako sa lugar kung saan dati ay ayos nila. Santa Fe to Tacloban road update. So balik ko ngayon sa pagpatuloy ko ng ating road update sa Santa Fe to Tacloban City. Ito po yung road update ko. Santa Fe to Tacloban City road update. Ito po yun. Pwede na daw dumaan. Tingnan natin kung hanggang saan yun. Hanggang saan. Yung last time na hindi tayo pinapasok, tingnan natin kung saan yan. So for the meantime, i-close ko muna, ha. Ito na, nakapasok tayo. Road update, lubak-lubak pa rin. Lubak-lubak pa rin siya. At least pasabol na. Wala nang problema. Sabon na siya. Yung pagpasa dito at saka papunta ng Urumbo, malaking ginhawa ito sa mga malaking ginhawa ito sa mga nagbibiyahe papuntang Urumbo. Pwedeng padaanan pero hindi pa tapos ito ngayon, Hindi ko lang alam pag ordinaryong araw kung pwede itong daanan, kung ina-allow ko nila. Sa ngayon kasi dahil New Year, walang pasok, uwian yung mga nagtatrabaho, kaya pwedeng madaanan. Pag ordinaryong araw hindi ko nila. Mas mainam kung pupunta kayo rito is paalam muna doon sa unahan kung pwedeng dadaan. Katulad ngayon, bago ko pumasok, nagtanong-tanong muna ako doon sa Santa Fe kung ina-allowed na ba makapasok ang mga ganitong sasakyan. Sabi daw dito ay okay. So far, as of today, December 31 at exactly 6:48 PM ay pwede siyang madaanan. Okay? Yun lang. Thank you! Okay, naikot ko kanina simula Biliran, buong Biliran, Ormoc hanggang Mahaplag, basta ikot papuntang Tacloban. Nakarating ako dito ng alas 8 na ng gabi. Hindi ako magte-tent kasi mag-New Year na mamaya ng 12 o'clock.
Marami akong labahan kaya nag-take na lang ko ng opportunity na mag-hotel in a very budget manner, in a budget ways. So dito sa Tacloban, may nag-offer sa akin kanina na around 300 something lang, kaya lang ano talaga kwarto lang siya, tapos wala talaga, parang ano lang ng posporo. So ngayon dito ako ngayon nanuluyan ito. Red Doors Lodging House. Yan, no? Pension de San Juanico ang tawagin. Alam mo yung nakuha kong budget ay mura lang, 450 lang. Walang aircon, okay na. Saan ito matagpuan? Sa mga nagbibiyahe. At dito ako ngayon nag-stay sa Red Doors. Wala na talaga akong ibang matuluyan. Intimidating yung kanyang mga design. Akala ko mahal. Pero nang pumasok ako dyan, pwede palang makapag-lodge dyan ng 500 pesos lang. Ordinary nga lang. Pero okay na. At alam mo, ang maganda dun is binigyan pa ko ng pagkain ng may-ari. Kasi ako lang ang customer. Bakit ako lang customer? Kasi mamaya by 12 o'clock ay New Year na. Ako lang mag-isa. At nakaganda pa dito ay binigyan pa ko ng ganito. Red Doors. Nandito yung mga toiletries, toothpaste, yung toothbrush, at saka ilan pa. At dito naman, tingnan mo, dito lang nakaparking yung motor. Dito lang nakaparking. Magandang yung pagkapark niya. So, at the same time, very accommodating yung attendant dito. Siya po si Ann. Matagal na siyang ano rito. Tapos ito po yung rate niya. Tingnan nyo. From the single room is 50, start room 850, so on and so forth. So kung sakaling magawa kayo sa lugar na ito, mga nabibiyahe dyan, mula sa malalayo, kung sakali ay pwede kayong dumaan dito. Ayan o, Tacloban City. Nasa baba lang tayo ng San Juanico Bridge. Babus!